tuklap ang balat ng isang manikurista sa Cebu City matapos siyang kagatin ng nakaalitan niyang kapitbahay. Pero giit ng sospek, dinipensahan niya lang ang kanyang sarili. Nasa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas Exclusive. Tuklap ang balat, nagdurugo at halos kita na ang laman ng noo ng manicuristang si Josephine Kumahig. Ang sugat na yan, kagagawa ng kanyang kapitbahay na si Evelina Horquilla na nag-alabampira at kinagat sa noo si Josephine. Bakas pa nga ang dugo sa kanyang bibig nang dumating sa presinto sa Inayawan, Cebu City ang punot dulo ng pangangagat. Chismis! Narinig kasi ni Kumahig na pinariringgan ni Horquilla. Pinara may mga tao nga kawatan. Sumisigaw siya. Isara niyo muna dyan kasi baka may mga kawatan. Pero narinig ko lang, ako lang yung narinig. Wala siyang iba. Sino bang sinisisi mo na ako daw ang kawatan? Ako lang, hindi ako. Dito na nagkumprontahan ang dalawa hanggang sa nagkapisikalan. Ayon sa suspect, self-defense ang pangangagat niya. Nagpunikotis ako tutoy. Hinawakan ko ang ulo niya. Hindi naman pwede ako humawak kasi buhok ang target ko. Pero wala akong nagawa. Patuloy siya sa paghawak ng dibdib ko. Wala nang ibang depensa. Umawat naman ang mga kapitbahay. Inaresto ang suspect. Ang biktima naman tinahi ang noo sa laki ng sugat. Mutan na sila o. Tinatanong nila, tao ba talaga ang kumagat sa'yo? Kasi pati ang doktor nahirapan sa tahe. Medyo nawasak ang kilay ko, kaya pinutol niya. Nahirapan talaga sila sa akin para siyang aswang. Aminado ang barangay na pasaway raw talaga si Evelina sa kanilang lugar. Dati na rin daw nangangagat ang suspect sa tanod nila. Ano sa mga istorya ba? Wala tayo alam kung saan talaga nagsimula. Pero matagal na silang may alitan. Ang suspect, hindi lang ngayon nangyari to. Kahit noong nakaraang taon, kinagat na rin niya yung tanod namin sa barangay sa braso. Dati na rin daw nalulong sa iligal na droga ang suspect. Wala namang planong magdemanda ang biktima, pero dapat ay bayaran ng suspect ang pagpapagamot niya at mangakong hindi naguguluhin ang kanyang pamilya. Sa ngayon, nakakulong pa rin ang suspect hanggat hindi niya nababayaran ang pagpapagamot ng kanyang kinagat. Nagbabalita mula sa frontline, John Roa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.